Oh, eto mga minamahal, kakapasok pa lamang na balita, mukhang mukhang bad news po ito. Dito nga po sa kampo ni former President Duterte at dito nga po sa mga umaasa na mapapagbigyan or magagrant ang interim release ni former President Duterte, ni Pidots. So ngayon sabi dito sa balita, hiniling ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court or ICC, iba po yung Office of the Prosecutor sa ICC mga minamahal sa hukuman na tanggihan ng kahilingan. Nagigets ninyo? Hiniling ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court sa hukuman na tanggihan, i-denied ang kahilingan ni dating Pangulong Duterte para sa pansamantalang paglaya. Ito, breaking news mga minamahal. Yan. Kita ninyo? See? Meron pa. Hiniling po ng Office of the Prosecutor na yan, mga minamahal, natanggihan po ng International Criminal Court ang kahilingan ng kampo ni former President Duterte na i-grant mga minamahal ang interim release or yung pansamantalang paglaya. Alam nyo, malaki din po yung impact ng Office of the Prosecutor and yung ginawang pag-amin din kasi ni Kaufman na hindi na daw po siya muling uulit sa paggawa ng krimen, nandoon na yung admission nandoon na, nakasaad na, mayroon ng pag-aamin na ibig sabihin, itong si former President Rodrigo Roa Duterte ay talagang mayroon niyang ikinumit na crime. Lalo pat tinatanggi nila na wala daw krimen, diba? Hindi di porket yung mga judge doon ng International Criminal Court ay pumirma para ma-aresto itong si former President Duterte ay magiging bias na sa kanilang mga desisyon. Hindi ba pwedeng mayroon lang silang nakitang probable cause? Pero hindi pa napagdedesisyonan kung guilty siya or hindi. Kaya gayon pa man, doon X din sila. Diba? Na tanggalin yung dalawang judge ng International Criminal Court na X sila. Ngayon naman, yung kanilang pangalawang kahilingan, X na naman ulit yung interim release. Diba? So, talagang walang choice na itong si former President Duterte kundi antayin ang September 23, 2025 para nga po sa kanyang kaso. At madami po mga minamahal ang nag-aabang dito nga po sa eksenang hanash ni former President Duterte kung ano yung kanyang magiging kasagutan. Biruin nyo, 8,500 pages document against sa kanya. Tapos if I am not mistaken, 15 hours video clip. So, paano po yan didepensahan ni Kaufman? Well, kung sa bagay, talagang ang ginagawa na lang ni Kaufman ngayon ay alahare roque. Nagmamarites na lang, kita ninyo. Imbis na gawin niya yung trabaho niya bilang defense team, ang ginawa ni Kaufman, nagmarites. Na yung totoong nagpahuli kay former President Duterte, walang iba kundi nandiyan nakaupo sa Malacanang. Diba? Nagmarites na alahare roque na din itong si Kaufman. At sabi pa nga, ni former Senator Antonio Trillanes, nagtatrabaho lang si Kaufman. Trabaho lang, walang personalan. Sayang din naman, mga minamahal, ang 150,000 per month, diba, na sinusweldo ni Kaufman dito nga po sa pagpapaasa sa mga Duterte na mag-grant ang kanyang interim release or yung kanyang pansamantalang paglaya or makalaya mismo itong si former President Rodrigo Roa Duterte. So, bilang isang sumusweldo ng ganun kalaki, alangan naman tanggihan mo yung blessing. Lawyer ka, kahit alam mong mali yung pinagtatanggol mo, abogado ka, kinuha kang abogado, kahit malabo, papaasahin mo yan. Sayang yung kita sayang yung bayad. O, diba mga minamahal? So, yung mga comments dito, natawa ko. Sabi dito, dapat lang talaga na hindi pagbigyan ng hiling ng interim release si Digong. At depensa nito, hindi niya, depensa nito dahil hindi niya mapagkakatiwalaan, walang palabra di honor at kaya-kayang baguhin ng mga salintang pahayag anumang oras sa kanyang mga pangangailangan. Ang dami pong nagko-comment dito na tama lang na wag i-grant. Actually, hindi pa naman nagsasalita ang International Criminal Court. Ang nagsalita pa lang naman dito yung Office of the Prosecutor. 'Di ba? Si Dilima nga noon, 'di ba? Nung pinakulong ninyo, grabe-grabe kayo, 'di ba? 7 taon na nagtiis yung ano na 'yon, si former Sen, 'di ba? Tapos itong si Digong, pares din naman silang matanda nung kinulong.
Yung interim release mga minamahal, posibleng liparin na to ni former President Duterte at magtago na to, hindi na to magpakita, 'di ba? Yung mga pinatay niya mga mamamayang Pilipino, hindi na ba mabibigyan ng hustisya 'yan? Yeah? Pag si Digong, sabi ni Sara, namamayat na daw itong si former President Duterte. Yan yung sabi niya ni Sara Duterte dahil hindi daw po marunong sa gawaing bahay. Akala ko ba mahirap? Akala ko ba laki sa hirap? Meron bang laki sa hirap? Mga minamahal na, hindi marunong sa mga gawaing bahay kasi ang mga gumagawa daw noon ng mga gawaing bahay ay yung nanay niya at yung mga naging girlfriend niya. Yan ba yung laki sa hirap? Si Sara Duterte na din mismo ang naglalaglag sa sarili niyang ama. Di ba? Sabi nga nila, less talk, less mistake ang daming hanash. Ang daming sinasabi. Tingnan nyo si Sara, parang nababaliw na siya sa ibang bansa ngayon. Sinisirahan ng bansang Pilipinas instead na ipagmalaki. Diba? Ang pinagmalaki pa yung ibang bansa. Buti pa yung China, yung tulay nito, yung tourist spot. Yan yung totoong tourist spot. Nakakairita yung San Juanico Bridge. Grabe talaga itong si Sara Duterte, no? Talaga nga namang parehas talaga yung ugali ng kanyang ama sa kanya mismo. So, yung mga comment dito, mga minamahal, dapat lang naman daw na makulong itong si former President Duterte at litisin. Dahil yung kanyang mga pinatay, hindi na makakapagsalita. Sabi din dito, breaking news pa talaga, hindi na kami nagulat, hindi na talaga makakalaya yan. Sabi naman ng isa, buti pa yan. Baka manggulo lang yan kapag nakatakas. Sabi dito, goodbye Digong, dyan ka talaga mabubulok. 3 months na lang antayin nyo para magkaalaman kung guilty o hindi. May nag-comment dito na makaduts. 'Di ba? Harapin niya muna ang kaso. Pag inosente, edi pauwiin. O pag hindi, edi kulong. Ay, talaga nga naman mga minamahal. Anyway, nakikiramay po ako dito sa Office of the Prosecutor. Na mukhang makukondolence itong si former President Duterte dyan sa kulungan. Anyway, magandang moves to. Lalo pat may pag-aamin na din dyan si Kaufman, diba? Umamin si Kaufman, mga minamahal, diba? No, hindi na daw uulit si Digong sa kanyang ginawang krimen. So, ang tanga naman ng International Criminal Court kung igagrant pa nila ang kahilingan ni Digong na ng interim release, inamin na ni Kaufman na may ginawa ngang krimen. Itong si former President Duterte. Gets ninyo, mga minamahal? See? Diba? So, walang retirement sa taong mamamatay tao. Charis. Alright, yun po mga minamahal. Anyway, pahingi lang po ako ng comments ninyo. Comments, likes, and share. Nauuhaw si Mima. And also, don't forget to click the subscribe and hit notification bell, mga minamahal, for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.